sa paggulong nito mula dito nga sa lobby ng Senado at inaasahan siyempre na nadidiretso yan sa Quezon City at doon nga inaasahan itong proseso itong pagsuko dito nga si Senator Jinggoy Estrada. At kanilang mga bandang 2:49 or so nung dumating nga yung mga taga CIDG dito sa Senado at siyempre agad sila nakipag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms at pumalik din sila doon siyempre sa tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada at mga bandang 3:30 nga nung maganap itong press conference at nakita natin doon sa press conference area si Secretary John Vic Remulla, pero dahil nga mabilisan lamang yung press con na yun at hindi na rin siya nakapagbigay ng anumang pahayag. Nandun din ang mga taga-CIDG sa kanyang press conference habang nagaganap na yung press conference yung nakabantay yung mga taga-CIDG at syempre yung mga nabanggit ko nga din kanina na mga taga-majority na mga senators ay kasama rin ni Senator Jinggoy doon sa kanyang huling na press con dito sa sumulong room ng Senado. So yun muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa Bernadette. Salamat, Ian Cruz. Sa puntong ito naman, makakausap natin si Maki Pulido para sa kanyang live report. Maki, kumusta dyan? Maki, si Bernadette ito. Maki, anong update? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon para sana makausap si Senator Estrada dahil malaman ang kanyang mga binitawang salita sa kanyang talumpati? Maki? Yes, Maki. Si Bernadette ito sa studio. Maki, kumusta na ngayon ang lagay dyan? Nakikita kong sinusundan nyo ngayon ng convoy ni Senador Estrada. Nagkaroon ba kayo, Maki, ng pagkakataon na makapanayan pa si Estrada matapos ang kanyang talumpati? Maki? Sa puntong ito ay nakikita natin ang convoy ni Senator Estrada na nagsabing siya ay magvo-voluntary surrender sa CIDG. Sa kanyang talumpati kanina, sinabi ni Estrada na inalok raw siya na talikuran ang majority bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Pero matatag raw ang kanyang paninindigan na mananatili siya sa majority. Ayon kay Estrada, hindi raw siya matatakot sa anumang threats at hindi raw siya may intimidate o mapipressure. Nagbigay na rin siya ng instruction sa Senado na i-hold ang kanyang sahod bilang patunay na wala raw siyang intensyong makinabang sa pera ng taong bayan. Sinabi rin niya na hindi raw siya magsisik ng Senate custody. Ipagtatanggol raw niya ang kanyang sarili sa korte at hindi raw siya magtatago. Wala raw batayan ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi na rin daw ng Budget Office na wala raw insertions na ginawa ang senador sa 2025 na budget. Kaya hindi raw niya maunawaan kung paano raw siya nakasuhan. Sa ngayon ay nahaharap si Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control project. Ang napapanood po natin ngayon ay ang convoy ni Senator Estrada patungo sa CIDG. Makakausap natin ngayon si Maki Pulido para sa latest na update. Maki? Well, okay, Bernadette, katulad nga ng nabanggit mo, yung nakikita mo ngayon, nakikita natin ngayon, ito yung video ng mismong convoy na magdadala kay Senator Jinggoy Estrada sa Camp Crame. So bago umalis ng Senado, itong convoy, ay natanong natin kasi rin si DILG Secretary John Vic Remulla kung saan didiretso itong convoy na to at ang sinabi nga niya ay sa PNP CIDG. So kanina sa ngayon ay nandito na tayo sa may Rojas Boulevard and we are assuming na ito na nga yung yung binubuntutan natin papunta ng Camp Crame. So bago yung press conference at patapos na makumpirma ng Sandigan Bayan na nag-issue na ng warrant of arrest regarding the plunder, kaugnay dun sa plunder case laban kay Estrada,
ay dumating na around 2:37 ng hapon ang mga taga-PNP CIDG pero hindi sila sumasagot noon ng mga tanong mula sa media. Kasunod noon, pasado alas 3 ng hapon o bago mag alas 3 ng hapon ay sumunod na si Remulla. Pero ito na nga yung at kasunod noon, tinapos lamang yung press conference ni Senator Estrada ay dire-diretso na yan actually. Naglakad na si Senator Estrada hanggang dun sa convoy at eto na nga at bumabiyahe tayo papunta ng Camp Crame. Bernadette? Okay, maraming salamat, Maki Polido. Kaugnay naman ang voluntary surrender ni Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder, makibalita naman tayo kay Maris Umali. Maris? Hi Bernadette, magandang hapon. Nandito ako ngayon sa CIDG-NCR. Nasa labas lang tayo ng CIDG-NCR pero kani-kanina lamang, ilang minuto pang nakalilipas, ay nakita na natin. Personal kong nakita si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa loob na ng CIDG-NCR. Ang impormasyon na binigay sa atin ng mga pulis, kasi dalawa to, Bernadette, may CIDG Main at CIDG NCR. Ngayon, dito sa NCR sa pinoprocess, yung booking process para sa kanyang voluntary surrender. Dahil nandito raw ang mga operatives, so dito siya kukuhanan ng mga iba't ibang mga impormasyon. Personally, yung kanyang of course, yung kanyang profile, yung personal description, yung fingerprint, mugshot, and of course, yung mga medical, dito na rin gagawin lahat yon para makita if he is fit to stand trial sa korte, sa Sandigan Bayan. So, siya pa lang ang nakita natin so far dun sa 5 pinasuhan o nilabas o nirelease na warrant of arrest ng 5th Division ng Sandigan Bayan. So, uulitin lang natin ang mga kabilang dun sa binigyan ng warrant of arrest, sina Senador Jinggoy Estrada, sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, Denril Fortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzales Jr. Para sa umano'y pagtanggap nila ng hindi bababa sa 500 million na halaga ng kickbacks mula sa DPWH na projects. So, ang impormasyon nga ay